No blender, no problem. Makakagawa ka pa rin nito kahit wala ka nun at tingnan mo naman kabsat, ang ganda ng kinalabasan. Perfect na perfect yung pagkakagawa. 2 itlog lang din ang ginamit ko dito. Tara, umpisan na natin. Sa bowl, maglagay lang tayo dito ng 1 can ng evap milk. Then, kailangan natin dito ng 3 piraso ng tasty. Kung meron kayong pandesal or monay, pwede naman yun ang gamitin ninyo. Ibabad lang natin ito ng 10 minuto hanggang ito ay lumambot na. Sa mga walang blender dyan, ito yung technique para madali na lang madurog yung ating tinapay. And after 10 minutes na pagkakababad, ito na siya. Sobrang lambot na niya, hindi na tayo mahirapan na magdurog. Kung meron kayong masher, pwede naman din kayong gumamit nun. Haluin lang natin ito hanggang sa ito'y maging pino na. Meron pa rin namang matitira na buo-buo dito, pero huwag kayong mag-alala dahil sasalain pa naman natin ito. Then maglalagay naman tayo dito ng 2 piraso ng buong itlog. Basagin lang muna natin yung egg yolk, then haluin lang natin ulit ito. And lastly, maglalagay tayo dito ng condensed milk. Kung hindi nyo po bet ang matamis, tansyahin lang po ninyo yung ilalagay nyo dito. Or 3/4 can lang, pwede na yon. Mix-mix lang natin ulit hanggang mag-well incorporate na yung ating mga ingredients. At para maganda ang kalalabasan ng ating flan ay sasalain natin ito. Para hindi maisama yung mga buo-buo na tinapay. O diba kakabsat, hindi na natin kailangan dito ng blender, mano-mano lang ay pwedeng-pwede at kayang-kaya natin itong gawin. Set aside lang muna natin ito. Magkakaramelize muna tayo. Dito sa round pan, naglagay lang ako dito ng 3 kutsara ng white sugar. 6/2 pala ang sukat ng gamit ko na pan. Kapag malamig na yung ating llanera, pwede na nating ilagay yung ating mixture. Sasalain ko lang po ito ulit to make sure lang po na magiging maganda talaga yung kalalabasan ng ating flan. Ayan o, meron pa rin talagang konting mga buo-buo. Tiyagain lang talaga natin yung pagsala para makinis yung ating flan. Ayan, pag may makita kayong bubble sa ibabaw, ay tanggalin po ninyo iyon. Then, tatakpan lang natin ito ng foil bago natin i-steam. At habang ginagawa natin ito, dapat ay nakapagpakulo na tayo ng tubig. Make sure din po na kulong-kulo na yung inyong tubig. Dahil medyo makapal itong ginawa ko, ay lulutuin ko ito ng 1 oras. Kung manipis lang po yung inyong paglalagyan, pwede naman kahit 35 to 40 minutes nyo lang siya lulutuin. And after 1 hour, toothpick check tayo. Niluto ko nga pala ito sa mahinang apoy lang kabsat. At kapag malinis na yung kinalabasan ng ating toothpick, ibig sabihin ay luto na ito. Bago natin ito titikman ay lalagay ko muna sa ref ng mga 2 hours. And after 2 hours, eto na siya.